Good evening, everyone. So, I am Altelarine Delara from Batch 4. So, the topic po natin today is all about guilty or not guilty. So, in a nutshell, it is also about the forensic justification. So, as what I have learned in Pastor Russell's video, the definition of forensic justification is about God judge us, his people to be not guilty. So it means po na i-imagine natin na 'di ba ipinako siya sa krus, and then he suffered a lot. He suffered a lot of pain, and even though hindi naman siya dapat yung ipako, kasi isipin mo siya, yung taong yun, isipin mo ba ikaw sa buong buhay mo napakabait mo, wala kang parang hindi ko sasabihin wala kang ginawang masama, pero you always avoid wrongdoings and such, and you're scared to make something that God would make mad or sad sa ginagawa mo in life. So sa buong buhay mo nagiging mabait ka lang at talaga sumusunod ka talaga sa kagustuhan ng Lord, tapos malalaman mo kunyari pinagbintangan ka, tapos ang daming tao na nakakakilala sa'yo na ganyan ka, pero in just a swift move, pwede ka nilang paratangan ng patay or whatsoever. Tapos ikaw na walang kasalanan, inako mo para hindi na lang mapunta sa iba, and para ikaw na lang yung mahirapan. Ikaw ba gagawin mo ba yun para sa ibang tao hindi mo naman kilala? A big no, diba? So God did us for us to be able to free, and makita tayo ng Panginoon na hindi na makasalanan, at muling makita niya sa kanyang point of view. Kasi nga, diba, sabi nga sa atin na pag tinitingnan tayo ng Panginoon, hindi tao ang nakikita niya, hindi mga anak niya, kundi isang malaking kasalanan. Dahil yun yung nagiging hindrance. Dahil na sa pinagmulan natin na kay Eba't Adan nga, yung pinagbabawal na prutas is kinain pa rin, even though yun ngayon, isa-isa lang yung inutos sa Panginoon. So, tayo, ang Panginoon po, ay kunyari, siya ang judge, pinaratangan niya tayo not guilty. Ang sarap sa feeling kasi binigyan niya tayo ng kaisa-isang gift, which is the freedom or the free will. Na binigyan niya tayo ng pagkakataon ulit na mamuhay at magkaroon ng second chance na mabuhay at itama yung mga bagay na dapat itama, at gawin na yung mga bagay na kagustuhan ng Panginoon. Ang sa ganun, muli tayong magkaroon ng pagkakataon para ma-redeem natin yung sarili natin ulit sa Lord. So, isip natin kung gaano tayo ka-grateful at kamahal ng Lord. And we should always be thankful for everything that He has done for us. And avoid natin yung mga bagay na makakasakit sa Kanya. At patuloy tayo magmahal at magpasalamat sa Kanya. Kaya, gawin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa Panginoon, at iwasan natin din yung mga bagay na makakasakit sa Kanya. So, that's all po. Thank you for listening. Bye, everyone.